Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang pumatay sa kanyang sarili sa pamagitan ng bakal, ang bakal na iyon sa kanyang kamay ay patuloy niya itong isasaksak sa kanyang sikmura sa apoy ng impyerno habang panahon. Sino mang pumatay sa kanyang sarili sa pamagitan ng pag-inom ng lason, ay patuloy niya itong iinumin sa apoy ng impyerno habang panahon. Sino mang pumatay sa kanyang sarili sa pamagitan ng pagtalon sa bundok, ay patuloy siyang tatalon sa apoy ng impyerno habang panahon. Ang lahat ng pagpapakamatay ay napapaloob dito bilang pangunahing hatol, at ang bawat isa sa mga nagpakamatay ay hahatulan sa kanilang mga layunin at mga kalagayan kung bakit sila nagpakamatay. Ngunit maaring ang isang nagpakamatay upang magpasabog sa kalagitnaan ng mga inosenteng tao, lalo na ay maaring may malaking pananagutan pa sa gawaing ito. Sinabi ng ating mga maalam, marapat na malaman ng lahat nang na ito ay nagdurusa sa pagsalakay ng mga kalaban mula sa lahat ng direksyon, at sila ay nalulugod sa mga nangyayaring ito. Nang tinutukoy nila ay ang mga pagpapasabog sa pamagitan ng suicide bombing na tumutupad para sa kanila ng kagustuhan nilang salakayin ng mga Muslim, gayon din sa panghahamak at pananamantala sa mga pinahalagahan nila. Kaya sino mang tumutulong sa kanilang layunin sa pagsakop sa mga Muslim sa mga bansang Muslim na tanggulan sana para sa kanila, ay tunay na tumutulong din sa paghamak sa mga Muslim at pagsalakay sa kanilang mga bayan. At ang tinutukoy dito ng mga scholar ay ang mga terorista na nagiging dahilan ng pagkalugmok lalo ng mga Muslim. At idinugtong pa nila, ito ay kabilang sa pinakamasahol na mga krimen. Ang mga scholar pa nga ay nagbabala kahit sa suicide bombing laban sa mga sundalong kalaban na nasa mga checkpoint, tulad ng nangyayari sa mga lugar ng mga Muslim na sinakop ng mga hindi mananampalataya. Ng mga suicide bombing na ito ay maaari magdulot palalo na sila ay susupilin dahil sa bawat isang mapapatay nilang kalaban ay mahigit 10 ulit ang ganti ng mga kalaban sa mga inosenteng Muslim. Ang mga tinatawag nilang suicide operations na ginawa ng naunang mga Muslim, na kung saan ay sumasalakay sila sa kabila ng maliit na tsansa na sila ay mabubuhay, ay malayong malayo sa suicide bombing. Ito kasi ang kanilang ginagawang batayan kung bakit pinahintulutan ng mga terorista ang suicide bombing. Malayong malayo ito. Ang mga mandirigmang Muslim noon ay lumalaban sa kalaban lamang na sundalo, at may pagkakataon pang mabuhay kung magtatagumpay sila sa labanan kahit mas marami pa ang kalaban. Subalit ang suicide bomber ay nasa tiyak na kamatayan. Inulit natin na ang paghahatol sa sino mang nagpakamatay ay kay Allah. Ngunit marapat na mapaalalahanan ng lahat na mag-ingat, lalo na't ang suicide bombing ay naging isa sa pangunahing utos ng mga pinuno ng mga teroristang grupo, lalo na sa mga panahon na sila ay desperado na nagpapakita lamang ng kanilang pagiging baluktot sa pag-unawa sa relihiyon at pananamantala sa mga panatiko nilang mga miyembro. Sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah kaugnay naman sa pagpapasabog sa mga inosente kahit hindi sa paraan ng suicide bombing, yaong mga naghahagis ng mga pampasabog sa kalagitnaan ng mga tao na nag-aangkin na sila ay nagjijihad sa landas ni Allah, subalit ang katotohanan ay naninira sila sa Islam at dumaragdag lamang sa pagkamuhi ng mga tao sa Islam. Halos takpan ng mga Muslim ang kanilang mga mukha dahil maaring isasangkot sila sa mapaminsala at mapanakot na sekta na ang Islam ay walang kinalaman talaga rito. Ang sekta ng mga terorista. Ang Islam ay walang kinalaman dito. At sinabi rin niya bilang pangkalahatang paalala na ang jihad ay hindi maaring tuparin sa paraan na labag sa Islam. Sinabi niya, ang terorismo na ito, sumpa kay Allah ay kapintasan sa mga Muslim. Sumpa kay Allah, ito ay sa kadahilanang wala tayong nakikitang resulta nito. Bagkus ay taliwas ang nangyayari. Ito ay sumisira sa atin. Kung tayo lamang ay susunod sa karunungan na takot para sa ating mga sarili, nagsaayos muna sa ating mga sarili at saka lamang tayo naghangad ng pagsasaayos sa iba sa pamagitan ng lehitimong paraan, ang resulta ay naging mas mainam sana.